Kaya ka pala nagwawala, Sara Duterte. Ay matindi ang pagwawala ni Sara Duterte. Hindi niya matanggap na siya isang spy, hindi niya matanggap na siya ay tinanggal. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council? Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ito, Sara Duterte, nagwala. Hindi niya matanggap na siya ay tanggal na sa National Security Council. Ay matindi ito. Mga kaibigan, hindi niya matanggap na siya ay isang spy kung turingan dahil sa matinding hindi magandang galawan niya. Mga mahal kung taga-subaybay. Naku po, ay kung magugunita niyo po mga mahal kung taga-subaybay, ay marami pong ground, maraming dahilan, maraming batayan para itong si Sara Duterte ay matagal na dapat na ito ay bigyan ng kaukulang aksyon ng ating kasalukuyang gobyerno sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil siya lang ang may direct participation, direct na kakayanan para ito ay patalsikin niya, mga kaibigan. Katulad nga ho ng kanyang ginawa, inutos sa pamamagitan ng legal na proseso na tanggalin bilang membro ng National Security Council itong si Sara Duterte. At ngayon ho ay nagwawala itong si Sara Duterte, mga mahal kong taga-subaybay, dahil hindi niya matanggap na siya ay hindi na membro ng National Security Council. Hindi niya matanggap na siya ay isang spy. Naku ho, mga kaibigan, ay sino naman ang tanga na magtitiis sa iyo na pinapasweldo ka ng taong bayan sa pamamagitan ng buwis? Subalit anong ginagawa mo? Hindi akma, hindi related sa iyong pagkatao bilang membro ka ng National Security Council dahil ikaw mismo, sarili mo na pagkatao na hindi ka na nahiya sa iyong kakapalan ng iyong pagkatao at muka, na ikaw mismo ang lumalabag sa sinasabi na membro ka dati ng National Security Council. Bakit ka mo? Ang usapin mo dito sa National Security Council ay kaligtasan, protektahan ang ating Republika ng Pilipinas, kaligtasan ng taong bayan, kaligtasan ng Pangulong Bongbong Marcos, and one word, kaligtasan lahat ng aking nabanggit. But mismo ito, mga kaibigan, itong si Sara Duterte ang lumalabag. Siya mismo ang problema ng ating Republika ng Pilipinas sa pamamagitan ng usapin ng national security. Sa West Philippine Sea, anong ginagawa niya? Mas pinapaboran niya pa ang bansang China. Dito sa usapin ng kaligtasan ng Pangulong Bongbong Marcos, pinagbabantaan niya ang Pangulong Bongbong Marcos at tuhukayin ang bangkay ng dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Senyor Marcos at itatapon sa West Philippine Sea. At siya ay nagwawala, mga kaibigan. Maraming beses ito nagwawala. Paano po ito mapoprotektahan? At paano niya magagawa ang tamang gawain sa pamamagitan na membro siya ng Security Council? Kaya datapuat sa puntong ito, mga kaibigan, ay tama lang ho, napatalsikin ito, palayasin. Hindi lang ho, diyan ho, sa ika nga po yung National Security Council, bagos tinutulak ng taong bayan ang impeachment at sa lalong madaling panahon ay mapalayas ho ito. Diyan ho, bilang Vice Presidente. Nako, ito, wag na nating patagalin. Mga kaibigan, ito pong video na ito ay maikli lang. Importante po nating mapakinggan, mapanood
nang tayo ay magkaroon ng batayan sa hindi magandang gawain ni Sara Duterte na ito, mga kaibigan, ay naging sanhi niya ng pagpapatalsik bilang membro ho ng National Security Council. Bibigyan po natin ito ng mga complete komentaryo pagkatapos po nating mapakinggan at mapanood. Ito po, mga kaibigan, napakaikli lang po itong video na ito. Kaya huwag niyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan ang pagwawala ni Sara Duterte. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council, or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. Ayun, mga kaibigan. At pinarinig ko po sa inyo, yan po ay audio video ni Sara Duterte. Disclaimer lang po, para sa patas at hindi kayo mabiktima ng anumang fake news. Ay yan po, video na yan ay 2024 pa, ilang buwan na nakakaraan, noon siya ay kasagsagang nagwawala ho. Hindi po bago yan ngayon 2025. Pinakita ko po sa inyo, pinarinig in relation, sapagkat noong pa man 2024, ilang buwan ang nakakaraan. Kung magugunita nyo po, nung nagwawala siya diyan sa yung kanyang ika nga po'y abogado, nakakinulong sa kamera na siya ay nagwala, ay bahagi din po yan, mga kaibigan, ng mga sinabi niya, na kinu-question niya na kung bakit hindi siya iniimbitahan sa meeting ng National Security. At humihingi siya ng paliwanag ano ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit siya ay hindi iniimbitahan. Ay matindi. Humihingi ho ng ebidensya, humihingi ng written report pa. Ang sabi niya na kailangan magpaliwanag. So, ibig sabihin, mga mahal kong taga-subaybay, noong pa man ay alam na ni Sara Duterte na siya ay tatanggalin bilang membro ng National Security Council. Sapagkat yun na ay isang uri ng pagwawala, nagagalit at nanlilisik pa nga ang mata na sabi niya, kailangan magpaliwanag sila bakit ako tinanggal. Yun ang gusto niyang ipunto, mga mahal kong taga-subaybay. Ang lakas naman ang loob nito, mga kaibigan, na magsabi na humihingi ng dahilan. Kung bakit siya hindi na ini-invite sa meeting. Ay bakit ka pa i-invite sa meeting? Ang Pangulong Bongbong Marcos, Sara Duterte, ay tahimik lamang at nahalata na sa iyo dahil ikaw ay panay ang pagwawala, na ikaw ay hindi mapagkakatiwalaan tao. Bakit magbibigay pa sa iyo ng anumang impormasyon na nauukol at ika nga po'y tungkol sa ika nga'y national security ng Republika ng Pilipinas? Ay mamaya, ay kapag nga sinabi sa iyo kung anong pinagmiting at in-invite ka, ay sabihin mo sa bansang China, ay ganito ang plano ng Pilipinas. Datapwat, ang dami nagbibigay ng anumang public opinion. Na isa ring dahilan kung bakit ka tinanggal bigla ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang isa pang dahilan, ikaw ay nagkakaroon ng ugnayan sa bansang China at mas pinagtatanggol mo pa ang bansang China. Maraming dahilan kung bakit ikaw ay tinanggal. Kaya ka pala nagwawala, Sara Duterte. Ay matindi ang pagwawala ni Sara Duterte. Hindi niya matanggap na siya isang spy, hindi niya matanggap na siya ay tinanggal bilang membro ng Security Council. I'm sorry, hindi niya matanggap na siya ay hindi na membro ng National Security Council. Nako, pasensya na kayo sa audio ko, namamalat. Medyo pagod yung audio ko, basag. Di ba? Kung tatanungin mo ang taong bayan, ay sasagutin ka, Sara Duterte, madaming dahilan. Isa-isahin ko sa iyo. Pero hindi kakayanin ng oras natin eh. Maraming dahilan. Yung pagwawala mo,
yung pagbabanta mo sa Pangulong Bongbong Marcos na ikaw ay nanggugulo sa Republika ng Pilipinas sa iyong pamamagitan ng ikangay pagwawala. Ang tatay mo ay nananawagan ng anuman against sa government na yan ay hindi karapat dapat at kasama ikaw magkasabot kayo. Maraming dahilan. Kaya't maliwanag po dito, mga kaibigan, sa Radyo Duterte. Ang dahilan ng pagwawala ay hindi niya matanggap na siya ay hindi membro at pinatalsik na siya sa National Security Council. At siyempre, hindi niya matanggap na siya ay isang spy na may kaugnayan diyan sa bansang China. Okay, alright. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. And reaction. Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.